na, yung mama at papa ko pala, sila na yung nakakausap ko ngayon at nakakasama ko sa pakikinig din ng salita ng Diyos. Di po ba napakasarap po nun? Yung pamilya po kayong pupunta po sa langit, kesa ako lang at ikaw lang. Di po ba? Ayun po yung nais po ng Diyos. Nais po ng Diyos na lahat po tayo makapunta po sa kaharian po niya. Kahit man po yung atin pong mga mahal po sa buhay, ginugusto po ng Diyos na sila din po ay maligtas, katulad ng ipinangako po niya. At kapag ito po ay pinangako niya, sure tutuparin niya po ito. Ganoon din naman, yan, gusto ko pong tuparin yung aking pong pangako po sa inyo sa ating movie night. Pero yan, meron lang pong kaunti lang po. Hindi po nakaabot po ng 30 yung invite. Okay po? So, di bale. Okay, meron pa pong second round at ito po pero may nangunguna. Okay, may nangunguna po. Yung mga taga Palawan po nangunguna at yung mga taga Batangas nangunguna. Okay? So, kaya ang taga Palawan at Batangas? Okay po? So, hulaan niyo na po kung sino, pero among you, i-announce po natin yan sa atin pong darating po na fellowship. Okay po? Pero bago po at higit po sa ngayon, ay naunawaan po natin nung nakaraan kung gaano po kahalaga na tayo po ay malaman po natin po kung ano po yung step to achieve peace. So, naintindihan po natin una yung lesson 1 natin, the original state of all creation. Okay po? So, naintindihan natin na mayroong mga iba't ibang diversity at iba't iba pong form, shape, at even po yung mga tao, meron pong iba't ibang opinions, religions, and every um, personality yung meron po sa mga tao. So, what we need is to understand and acknowledge their differences. So we can have harmonious relationship para po sa kanila. Because sa pamagitan din po ng cooperation natin and pagtanggap po natin ng bawat isa, doon po natin makikita kung ano po yung opportunity para tayo po ay magkaisa dahil tayo po ay nasa iisang mundo. Higit po sa lahat, nalaman din po natin yung a reason living in harmony. Ang reason po is because we have own existence and we have own unique life. So dahil po tayo po ay may buhay, ito po yung pagpapahalaga po natin para tayo po ay manatili po tayong iisa. Sa paanong paraan? Syempre po, nandun po dapat po yung yung atin pong pagsasama-sama at higit sa lahat, kinakailangan po natin pong makita then yung atin pong yung importance po natin as a human being. So, higit sa lahat, nalaman po natin, spiritual, di po ba, na meron po tayong spirit at ito po yung dapat po natin i-engage, enhance, para tayo po ay makita po talaga natin ano yung importance po ng buhay po natin. Okay? Tapos yung pangatlo, nalaman po natin po na ang atin pong, yung restoration. Okay po? Yung restoration ng human para po tayo po ay ma-create po talaga according po dun sa pinaka-original po natin po na creation. Ito po yung merong peace. And yung pang-apat, yan, yung importance naman po ng order. Okay, yung order po na kung saan ito po yung kinakailangan po natin para tayo po ay magkaroon po ng peace. And pang-lima, okay, yung pagiging grateful po natin. Ito po yung lesson po natin at basahin po natin ng 2 ulit yung ating lesson title. Ready? Begin. Yan po, sama-sama po nating basahin ng mayroon pong isang puso. Lesson number 5, being grateful for kindness and grace. Again po, lesson number 5, being grateful for kindness and grace. Amen. Amen. So bakit nga po ba kinakailangan natin maging grateful? Pag sinabing grateful, ano po ba yung pagiging grateful? Pwede po ba na tawagin ko po yung mga students po natin or pwede naman po kayong mag-chat para malaman po natin ano po ba yung naiisip po ninyo pag sinabing grateful? I'm grateful. Okay po? Pag sinabing grateful, ano po yon? Yes po. Parang pagpapakita po ng appreciation sa mabuting ginawa ng isang tao sa iyo. Amen. Maraming salamat po.
Yan. So exactly. Okay po. So ngayon, mas uunawain natin. Ano po ba yung ibig sabihin ng grateful? At for kindness and grace. Okay, mas aalamin pa po natin. So una, yan, bago tayo po magsimula, alamin po muna natin yung objectives ng ating pong lesson. Una, maintindihan natin yung pagiging grateful, start with remembering what has been given to me. So, wag magiging kakalimutin. Okay, makakalimutin. Laging naaalala kung ano ba yung magagandang mga bagay na ibinigay sa akin. Pangalawa, understand the necessity of being grateful and benefits of being grateful. Pangatlo, find specific ways to express gratitude and practice to establish the characters of peace. Okay? So, yun po yung ating pong lesson objectives. Tapos next po, yan. Unahin po natin yung atin pong key contents. First, finding what's been given and starting to be grateful. Pangalawa, benefits of being grateful. And pangatlo, applying, practicing gratitude. So una, alamin natin yung exploration 1. Ano po ba yung meron sa exploration 1 natin? Una ay acknowledging the kindness of the first step to have the gratitude. So, meron pong opening story po dito. Pero basahin po muna natin yung atin pong lesson. Ayan, lesson title. Next na po. Okay, basahin po natin. Okay. Balik po muna, balik. Sorry po. Okay. Basahin po natin po yung ating pong exploration 1. Mahaba po yung nasa ano. Okay, nasa taas. Yun po yung ating lesson title. Basahin natin na 2 ulit. Ready? Begin. Sige po, atin pong basahin. Ready, begin? Exploration number 1, acknowledging kindness is the first step to gratitude. Again po, exploration number 1, acknowledging kindness is the first step to gratitude. Amen. Amen. So, ano po yung sinabi po dito? Acknowledging kindness. Okay? So, ano po ba yung pag-acknowledge po ng kindness? So, first, alamin po natin yung short story po ng isang girl na kung saan ay namuhay siya ng underprivileged environment. Ibig sabihin, na hindi po maganda yung sitwasyon po niya. Okay po? So, meron po kayo nakikita sa picture? Meron po ba kayo nakikita? Yan. Siya po si Audrey Hepburn. Okay po? So, si Audrey Hepburn, ayan, isa siyang UNICEF. Ibig sabihin, pinakamalaki po siya na volunteer work na, tawag nito, volunteer work na organization, okay, sa buong mundo. At isa po siya doon sa ambassador or PR ambassador or press release. Ibig sabihin, pagdating ng mga media, siya po yung isa sa bibigay po talaga po ng impluwensya sa mga tao para tumulong po sa kanila. Pero alamin natin, ano po kayong story po niya? Panoorin natin yung short video po na ito. I have learned how to live, how to be in the world and of the world. And I will never, never again run away from life. Or from love either. I can personally do very little, but I can contribute to a whole chain of events, which is UNICEF for the good of children. And that's a marvelous feeling. It's like a bonus to me. What could be nicer? For the last 5 years of her life, UNICEF Goodwill Ambassador Audrey Hepburn worked tirelessly with one goal in mind. Traveling to more than 20 countries, she raised awareness about the plight of children who struggle every day to survive and grow. There cannot be enough witnesses. If I can be one more and speak up for one child, it's worthwhile. She reported what she saw to world leaders, governments, and the media, lending a passionate and singular voice to the fight to save children's lives. By the time she passed away in 1993, Audrey Hepburn had reached into the hearts and minds of people all over the world, giving them an understanding of and instilling in them a commitment to support UNICEF's life-saving work. UNICEF means the survival
development, and protection of children all over the world. By becoming a member of the Audrey Hepburn Society, you will help save and improve the lives of countless children in over 150 countries. Members of the Audrey Hepburn Society are the U.S. Fund for UNICEF's most invested individual supporters, each giving $10,000 or more in a fiscal Yan. So, napanood niyo po? Yan. Siya po si Audrey Hepburn. Okay. Sinabi niya na as you grow older, you will discover that you have two hands. One, yung isang hand is helping yourself. The other hand is helping others. Okay po? So that is, isa po yan sa kanya pong advocacy na kung saan, ano po yung binibigay po niya. Alam niyo po ba yung story po niya? Alam niyo po yung story niya? Katulad ng sinabi niya, nabuhay siya na World War II. Okay po? At halos mamatay siya sa gutom. So ganun po yung bata pa lang siya, lagi po siyang mamamatay na dahil po sa gutom. Pero meron pong mga tumutulong po sa kanila na nagbibigay ng relief goods. Di ba po ng pandemic may mga relief goods? Diba, binibigay sa mga tao. Ganun lang po yung naging buhay po niya. Kaya po siya nabuhay. Alam niyo po ang ginagawa po niya, buong buhay niya, ang alam niya lang na pagkain ay bread, tinapay. Hindi niya alam yung kanin, hindi niya alam na may ulam. Bread lang, puro tinapay. Pero dahil po doon, siya po ay nabuhay at alam niyo po ang ginawa po niya, siya po ay nagsikap. Dahil po nabuhay po siya, nagsikap siya na maging isang actress. Or maging actress. Alam niyo naman siguro actress, no? Yan. At nung na-discover siya, ay nagkaroon po siya ng movie. At yung movie niya ay naging Academy Award and the best actress ay naging siya. Kaya dahil po dun sa pangyayari nung bata pa siya, lagi yung naaalala yon. At dahil naaalala niya yon, ay hindi niya yung nakalimutan, kaya lagi po niya na ginagawa siya po ay naging kaisa ng UNICEF ambassador. Siya po ay naging ambassador sa UNICEF. Malaking organization na tumutulong sa mga mahihirap. At nakita niyo po ba yung mga tinulungan po niya? Diba halos butot balat na yung mga bata po doon dahil po sa gutom. Pero habang nakikita niya po yun, naaalala niya po yung kanya pong pagkabata. At dahil po doon siya po ay tumutulong. So ano po yung isang karakteristik po ni Audrey? Mrs. Audrey. Mrs. Audrey, no? Okay, kala mo kasi ang ganda po niya eh. Nakita niyo po ba yung kagandahan niya? Sobrang ganda po niya. Okay po? Pero dahil po dito, ano po ba yung karakteristik na meron siya? Na meron po siyang grateful heart. Okay po? Yung heart po na yun din po yung naging dahilan para siya po ay maging mabuti at maibalik po yung mga bagay na binigay po sa kanya na hindi naman supposedly dapat na ibalik niya po yun, pero ibinigay po niya yun. That is called kindness and grace. So yung kindness and grace, ito yung mga bagay na binibigay sa atin ng nature o ng mga tao na pinapahalagahan po natin. Kaya dahil sa lesson po na yon, ano po yung meron? Paunti-unti binibigay po pabalik kung ano po yung na-receive po niya mula po sa mga taong libre pong tumulong po sa kanya. That is kindness and grace. Pangalawa is gratitude. Okay, ano po yung gratitude? Gratitude ay pagiging grateful o mapagpasalamat na kung saan ay mayroong puso na habang ginagawa po yun. And being thankful kung ano po yung ginawa po na sa akin ay gagawin ko din sa iba. At yun yung pinaka-best na praise and acknowledgement. Na kahit hindi siya sabihan na ang bait-bait mo naman, pero binibigay niya po yun pabalik. That is being grateful or gratitude po dun sa mga tao pong gumawa sa kanya ng mabuti. Okay? So ano yung two words? Kindness and
kindness and grace, and then pangalawa is gratitude. Okay po? So acknowledging kindness is the first step to gratitude. Ano po ba? Paano po natin ma-acknowledge po yung kindness po ng kindness? Okay? So katulad po ng first, ano po yung sinabi po dito? We already have plenty of things to be grateful. So, ibig sabihin, tayo pong mga tao, meron pong sinabi pong Chinese proverbs, ang kasabihan po niya, sinabi dito, people don't know they are being blessed even when blessings are poured out upon them, and do not know water is flowing although the boat floats down. So, ano po ibig sabihin po nito? Yung mga tao, madalas, tayo po ay hindi natin namamalayan na napakadami po pala nating blessing na natatanggap. Ang nakikita lang natin, yung boat natin o yung mga negative na nasa paligid natin. Pero bakit nga ba kinakailangan natin maging grateful? Okay po? Anong una na sinabi? Basahin natin para mas malalo nating maunawaan. Basahin natin. Number 1. Ayan po, atin pong basahin. Ready, begin. Number 1, we already have plenty of things to be grateful for. Amen. Amen. Ano po dapat yung mga dapat natin pinagpapasalamat na hindi natin napapansin? Meron tayong magandang nature, di po ba? Sa Philippines, napakaganda po ng nature po natin. Meron tayong magulang. Meron tayo pong mga community na free cost. Ibig sabihin, hindi tayo nagbabayad. Yung ilan, nakakatanggap po ng ano po sila, hindi po maganda yung environment po nila, hindi po maganda yung lugar po nila, kaya hindi po sila na makapag-survive. Kasi punong-puno po ito po ng sobrang dami pong kapahamakan. Pero tayo, wala pong ganun na nangyari po sa paligid natin. Meron po ba? Wala po, di po ba? As we can see, napakadami din pong mga tao na tumutulong po sa atin, even po yung mga kapitbahay natin, even din po yung mga mahal po natin po sa buhay. Makikita po natin, araw-araw po silang gumigising para magluto po ng pagkain po natin o nagsisipag po sila para maibigay po yung pangangailangan po natin. Hindi po ba dapat mapagpasalamat po tayo na tinitingnan po natin po ito? Sobrang dami po actually. Kung titingnan po ninyo yung pagligid po ninyo, even sa bahay po ninyo, marami pong binigay po sa atin po na kung saan dapat po natin ipagpasalamat. Pero ano po yung dahilan kung bakit hindi po tayo makapagpasalamat sa mga bagay po na ito? Number 2, basahin po natin. Sige po, atin pong basahin ng sabay-sabay. Number 2, things that prevent us from being grateful. Amen. Amen. So ano po yung sinabi po dito? Ano po yung mga bagay ba na nakakapagpasira po sa atin para hindi tayo po maging grateful? So una, ano po yun? Yung mindset po natin na sobrang strong po na negative bias. Okay? Paano po natin malalaman na negative po o bias po yung atin pong pag-iisip? Ano po ba yun? So ano po natin? Next po, next. So, alamin po natin. Okay? So, una, meron po tayong pamilya. Tama po ba? Pamilya na kung saan sama-sama or kahit broken family man tayo kung titingnan, pero at least merong natitira po sa ating magulang na nag-aalaga po sa atin. Kumpara sa iba, may mga ilan po na tinapon lang sa basurahan. Di ba po? May mga baby na tinatapon lang sa basurahan na kung saan hindi po sila pinanindigan po ng kanila pong mga magulang. Pero tayo po ba ganon? Mayroon po bang tinapon dito sa basurahan? Wala po, di po ba? Palad po natin kasi may gadget pa tayo, nakakapag-aral tayo ng mabuti, yung teacher natin hindi nagpapabayad sa atin para lang pumasok tayo sa school. Di po ba? At binibigyan tayo ng magandang pangarap, na kahit yung mga teachers natin, di ba, meron silang sarili din pong mga anak, pero hindi nila maturuan kasi tayo po yung inuuna po nila. Higit po sa lahat, meron din tayong mga buildings, meron tayong Zoom link na ito, free natin po na natatanggap, even yung taekwondo, free natin po yung natatanggap, even po yung mga bagay po sa paligid po natin,
Di po ba? Lahat po yun free na binibigay po sa atin. Even po yung sun. Even po yung paghinga po natin. Sino po dito nagbayad sa paghinga? Wala pa po, di po ba? Kahit piso, hindi tayo nagbayad sa paghinga po natin. Even po yung water na kung saan nililiguan po natin, di ba? O minsan nagpapabayad na sa swimming pool. Okay? Pero yung titingnan po natin, even po yung dagat, yung nature, hindi natin kailangan bayaran para makita. Di ba? Napakadami po. At yung mabuhay tayo, is it a blessing? Yung buhay tayo ngayon, is it a blessing? This is a very thing na kailangan po natin pagpasalamat. Kasi may mga tao po na ngayon, nawawawian po sila ng buhay. Pero tayo, salamat kasi buhay pa rin po tayo. Pero what makes us prevent from being grateful? Kayo po, next po. So as we carry dun sa buhay po natin araw-araw, minsan dahil libre lang natin siya nakukuha, minsan parang okay lang. Diba po? Okay lang kasi lagi naman na meron eh. So ano yung unang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging grateful? Yung mindset natin with strong negativity bias. Bakit po? Nakatingin tayo kung ano yung meron sa iba na wala tayo. Tama po ba? So, yung brain natin, kapag lagi daw tayong ganun, kapag lagi daw tayo nakatingin, example, lagi tayong tumitingin sa sa TikTok or anything, scroll lang tayo ng scroll. Syempre, pag-scroll natin, ang dami pong lumalabas na magagandang bagay na meron po yung iba, di po ba? And kapag ganun daw po, yung brains natin, nagiging negative po siya. More than positive. Why? Kasi mas nakikita po natin yung negative na meron yung iba na wala tayo. At the more na nagiging negative po tayo, ano po yung nangyari? According sa psychology or in this research, sinabi po na kapag nagiging negative po tayo, nagkakaroon po yun ng memory sa atin na wala ako nito kaya hindi ako ganito. Okay? Ibig sabihin, nag-store siya ng negative po na memories. Kaya ano po yung nangyayari? Kapag patuloy-tuloy natin ginagawa na kino-compare natin yung sarili natin at di tayo nagiging grateful sa mga bagay na meron tayo, napupuno yung brain natin ng negative memory. At ano po yung nangyayari po doon? Nagiging negative din po yung pagsasalita po natin. Nagiging negative kung ano yung ginagawa din natin. At nagpo-focus na tayo kung ano yung wala tayo. Imbis na mag-focus tayo sa mga bagay na meron tayo at binigay po sa ating kabutihan po ng mga tao sa paligid natin at syempre, most especially, ng Diyos. Kaya nga, merong sinabi po sa yung Greek philosopher, sinabi niya, do not spoil what you have desiring what you have not. Huwag natin daw i-spoil yung mga bagay na wala tayo. Tapos ginugusto natin na magkaroon nun. Kasi sinabi po dito, remember that what you are now have once among the things you have only hope for. Ibig sabihin, ano mga po ulit? Basahin ko po ulit ha. Do not spoil what you have by desiring what you have not. Remember that what you now have once among the things you only hope for. Ano po ibig sabihin po nito? Yung mga bagay na hindi natin nakikita po ngayon, na hindi natin na-appreciate, darating yung panahon na yun yung ilulook forward natin. Na sana bumalik ako sa ganito. For example, ganito. Bata pa lang tayo, and then bilang bata, ano po ang pinaka-duty natin? Mag-aral lang mabuti, di po ba? Mag-aral, mag-focus sa pag-aaral. But kakanood mo ng scroll mo, ay, buti po sila, may jowa na. Buti na lang sila, meron ng ganito, ganyan. Okay po? And supposedly, okay po, dahil bata ka pa, ano yung sabi ng magulang mo, mag-aral ka mabuti, darating yung panahon na darating din sa yung tamang lalaki o tamang babae. Pero dahil hindi ka grateful doon at ayaw mo ng study first, okay, dumating ka sa ganong bagay. And then, nasaktan ka sa huli, ano sasabihin mo? Sana pala, hindi na lang ako ganito, ganyan. Okay po? Sana pala, nag-aral ako ng mabuti. Okay? Kaya inuna ko yung mga bagay na yun. So, ano yung end? Nagsisi po. At ano po? Yung mababalik pa po ba natin yung mga nakalipas na? Mababalik pa po ba natin yung mga bagay na wala na? Hindi na po. Okay po? Kaya, ano po yung sinasabi po? Kinakailangan, kapag tayo po ay
para hindi po tayo mag-desire dun sa mga bagay na wala pa tayo, ano po yung gawin po natin? Grateful tayo. Okay lang maging single, basta mataas yung grade. Di ba? Okay lang maging single life, basta soon, yung taong makakasama ko, hindi ako sasaktan magpakailanman. Di ba mga ganun? Dapat ganun po yung ino-hope for natin. Even po na at least kahit single, basta kasama ko yung Diyos. Siya yung magpapaalala sa akin kung gaano ako ka-precious at gaano ako kaganda araw-araw. Di ba ba? Yan. So, sa ganung paraan, saan po nagsisimula ang lahat? Sa mindset. Okay? Anong gusto natin? More on negative or positive? Oh, syempre, wala namang magsasabi dito na negative, di po ba? Gusto natin maging positive. So, ano po yun? Yan. Pangalawa, ano po yung kailangan nating gawin? Pangalawa, ano po yung dahilan? Pangatlo po pala, ano po yung dahilan? Yan. Pangatlo ay ano po? Yan, pagiging greed, pagiging sakim po natin. Okay? Kanina, yung mindset natin na ano po, yan, balik po muna. Balik po. Okay, yung pangalawa lang po muna. Okay? So una, ano po yung magiging mindset po natin? Una, dapat po hindi po tayo strong negative bias. Okay? Bagkus ano po? Yan. Ano pa po? Nakikita niyo po ba yung word sa gilid? Ugly. Ano po yung ugly? Pangit. Okay? So ano po ba pag pangit? Alam niyo naman po siguro pag pangit, di po ba? So kailan po tayo po nag-iisip na pangit? Kapag yung mindset natin and it takes things for granted. Kung katulad po ng magulang po natin, sa ano po sabi ng magulang po natin nung tayo po isinilang? You're beautiful. You're so cute. Di ba po? Kaya yung most beautiful po sa lahat. Kaya, paano po ninyo tatanungin kung ano po itsura po ninyo? Dapat tanungin niyo po lagi po yung nanay po ninyo, tatay po ninyo. Alam niyo po kung bakit? Kasi sila po talaga yung totoong nakakakilala po sa inyo. Kaya yung mindset po natin, dapat wag natin i-take for granted kung ano yung meron po tayo. Kasi imagine po, kung lahat po ng tao sasabihin po sa iyo pangit ka, pero may isang tao na sasabi sa iyo na sobrang ganda mo. Sino po dapat paniwalaan natin? Yung tao po nagsabi po sa atin ng sobrang ganda. Bakit po? Kasi siya po talaga po yung siya po yung nakaka-take po sa atin, not for granted, but we take it seriously. Na ito po yung tao po na ito po yung tao po na nakakakilala po sa atin. Okay po? Even yung mga peklat po natin. Wag po nating wag nating ikahiya yung mga peklat po natin. Ay, may mga peklat po natin, alam niyo po, larawan niya ng naging masaya po tayo nung bata pa tayo. Ako po, masaya po ako sa mga scars ko. Kasi may kwento po yun. May kwento behind that. And that story will never happen again unless it will reminds me. So, ganun din po. So, at times, katulad nga sabi ni Helen Keller, sabi niya, at times, my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much beauty must be revealed by sight. Yet, those who have eyes apparently see little, the paranorma of color and action which feels the world is taken for granted. Is it humans perhaps to appreciate little that which we have and too long for what we have not? But it is great pity that in the world of light, the gift of sight is used only as a mere convenience rather than a means of adding fullness to life. So, lagi nating isipin na hindi lahat po ng negative o lahat po ng bad situations na nangyari po sa atin, it's truly negative. There is a hope. Kahit nga po sa rain, di ba? Sa ulan, pagkatapos ng ulan, anong meron? Rainbow. Di ba? Kaya hindi po lahat po ng nangyayari po sa ating negative, lahat po yun ay negative. But there is a positive or a hope on it. Okay po? Na kahit sabihin po nila na ugly ka, lagi mong tatandaan, sino yung unang maniniwala sa'yo? Sarili mo. Okay? Pag inisip mo, ugly ka talaga. Okay? Pero pag inisip mo, kahit sabihin nila ugly ka, pag sinabi mong, I'm beautiful. Okay? In my own beauty. So, ibig sabihin, beautiful ka. Okay po? Yun po ito po yung bagay po, yung mindset po na hindi po magti-taken for granted. Okay?
Pangatlo, yung greed to have more. So, tayo po, marami tayong gusto. Pero yung mga kagustuhan po natin, hindi po yun maibibigay sa atin. Hindi po nito mapupuno po yung mga bagay po na meron sa puso natin. Ano po ibig sabihin po nun? Yung greed, yung pagiging sakim, hindi po ito right decision para maging thankfulness po tayo. Sure ka ba na kapag nakuha mo ang lahat, magiging grateful ka na? Di po ba? Kaya ano po yung dapat na meron po sa atin? Yung pagiging mapagpasalamat. Meron o wala, salamat. Di ba ba? Kaya naalala ko po yung isang may isang kanta na may kanta po doon na thank you Lord for the rain. Thank you for the pain. Yan, yung isa pong kanta po yun. So, masaya po yun, yung magpasalamat tayo kahit mga bagay po na wala po tayo, pero salamat kasi at least meron tayong look for. Okay po? Tapos pang-apat, yung lack of practice to be grateful. So, nakikita niyo po yung nasa gilid, nasa kaliwang parte. Basahin nga po natin. Yung una, nasa kanan, ugly, kill, hate. Okay? Yun po yung mga negative po na word. Pero, come to think of it, basahin naman natin po yung nasa kaliwang part. Basahin natin. Ready, begin? Sige po, sama-sama po nating basahin. Ready, begin? 1, 2, 3, go. Kind, good, and love. Amen. Ayan. Di po ba? Sarap pakinggan. Kind, good, and love. So, kung makikita po natin po dito, yung ipag-express po ng grateful or gratitude, gratefulness or gratitude, hindi siya something natural. Hindi lahat nagsasabi na, ay, mabait ka. Hindi lahat nagsasabi na, good yung ginawa mo. Hindi lahat nagsasabi you're loving person. Hindi po nagsasabi po ng ganyan. Pero sino lang po yung nagsasabi po ng mga gantong salita? Yung mga tao pong same din po. Nakakaranas po niyan. Okay po? So, yung expressing po ng pagiging gratitude, dapat lumalabas po yun sa atin. Kung natural po natin yung nararamdaman, iniisip, at patuloy po natin yung nararanasan. So, if we are grateful, lalabas din po yan sa ating mga, yung kind, yung good, yung love. So, consciously, dapat ano po yung gagawin po natin? I-practice po siya. I-practice siya. Kapag wala tayo niyan, i-practice natin. Bakit po? Kasi kung negative yung pumapasok sa isip natin, kasi kaka-scroll po natin, kakatingin natin mga bagay na wala sa atin. Pero kapag nag-isip naman po tayo ng mga bagay na meron po tayo, compare sa meron po yung iba, ano po yung nagkakaroon po ng, ano po yung nangyari? Nalalabanan natin yung pagiging greed ng puso natin. Okay po? At doon po pumapasok yung being grateful. Ayun po yung pangatlo. Next na po. Being grateful, the personality of peace. So yung pagiging personality po ng peace, yung pagiging mapagpasalamat, ito po yung ugat ng lahat po ng pagiging personality po ng peace. Ito yung simula. Kapag mapagpasalamat yung tao po na yun, ano po yung mangyayari? Yun po yung pagiging simula po ng pagiging peaceful. Okay po? Why? Bakit? Kasi yung pagpapasalamat po natin, ito po din yung pag-recognize din po natin sa mga bagay na ginawa din po sa atin po ng iba. At hindi lang po basta binigyan ka tapos salamat, tapos nakasimangot. Hindi po gano'n, okay? Kunyari, binigyan ka, okay? Tapos hindi mo gusto yung binigay. Okay, ano po yung gagawin natin? Nakasimangot, salamat Parang gano'n, utang na loob pa po nila, no? Pero ano po dapat yung gawin po natin? Magpapasalamat po tayo with enjoying heart. Yung talagang yung hindi pa pagpanggap na parang nagpasalamat lang tapos masama pa yung loob. Pero yung salamat po na talagang mula po sa puso. Bakit po? Kasi yung blessing po na yun na ibinigay po sa atin, yung bagay po na yun, hindi na po yun maibibigay po ng mga tao po sa paligid po natin. Okay po? So yung blessing na pinagpapasalamat po natin, yun yung palagi po nating matatanggap. Pero yung mga blessing po na hindi po natin sinasabihan po na salamat or hindi po natin ginagawa po na pasalamatan man lang, hindi na po yun babalik po sa atin. If we are not thankful and we are not deserved for that. Kaya ano po yung mas maganda? Kaya isipin natin na lahat ng mga bagay na ibinigay po sa atin, lahat po ng yun may reason. Okay po? Lahat po ng yun, even po yung binigay po sa atin na
For example, yung mga binigay po natin sa ating hindi po kaaya-aya, pero akala natin hindi kaaya-aya, pero darating yung time magagamit at magagamit natin yun. Okay po? You will understand what is the purpose kung bakit ibinigay po yun sa atin. So, kaya anong kailangan natin? We need to be thankful na nag-exist po yung help at saka yung effort ng iba para ibigay po yun sa atin. Kaya imagine kung ang lahat ng mga tao, sila po ay grateful, even po sa environment, even po sa tubig, even po sa pagkain, wala pong masasayang na tubig at pagkain. Di po ba? Wala pong mahihirapan po. Wala pong taong magugutom kung lahat po ay nag-express po ng gratitude sa bawat isa. So, being grateful is the essence of building the personality of peace and a world peace. So, at the end, meron pong sinabi po ang isang Korean philosopher, sabi niya, yan, sinabi po niya na there is nothing more beautiful than a thankful heart. When we are thankful for someone, there will be no more discord or animosity. So, ano po yung ibig sabihin po nito? Kapag thankful po yung ating puso, magiging mga tao po din tayo na gagamitin po ng Diyos para po bigyan din po ng blessing po yung iba. Okay po? So, nawa ito po yung maging root cause po natin, yung mapagpasalamat po tayo. And makikita natin kung gaano po nag-effort din yung Diyos sa buhay natin. In the small things. Kaya araw-araw, alam niyo po, before, nung nagsisimula po ako mananampalataya, sinusulat ko yung lahat ng blessing ng Diyos. Okay? Sinusulat ko sa kanang part yung blessing ng Diyos. Tapos, sinusulat ko sa kabila, yung mga bagay naman po na nangyari sa akin na hindi naman ganun kaganda. Pero alam niyo po, every day na ginagawa ko po yun, naging positive po ako kasi mas marami po yung nakukuha kong blessing kaysa sa mga bagay na hindi po nangyari sa akin maganda. Okay po? So that is proving na nag-exist po yung Diyos sa buhay ko. Kaya nawa ganun din po tayo. Na whatever po ng pangit na naranasan po natin, lagi po natin at wag po natin kakalimutan yung mga bagay na maganda naman pong ginawa po sa atin po ng Diyos. Okay po? Kaya nawa ay naunawaan po natin, and that's short na atin pong pagsasalo-salo po patungkol po sa being grateful and have the personality of peace. And then mamaya po ipapagawa po namin po sa inyo. Yan. Wala po munang aalis. Baka pagkatapos po ng prayer, umalis na po kayo. Yan. So isa po sa i-evaluate po natin is yung evaluation po natin, what is the first thing you should be thankful for the biggest grace you have ever received? So, gagawa po tayo ng short testimony. Ano yung mga bagay po na natanggap po natin sa buhay po natin, ayun po yung pinagpapasalamat po natin talaga na nangyari po yun sa buhay po natin. At sino po yun? Or ano po yun? Okay po? So yung testimony po na yun, gagawin po natin. At mamaya pag-uusapan din po natin po yun. But before that, let's pray po muna. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na pinakabanat dakila sa lahat, maraming salamat sa oras po na ito na pinagkalooban niyo po kami, Ama, ng napakagandang araw po na ito na muli kami po ay nakarinig po, Ama, ng patungkol po sa salita po ng kapayapaan. Tulungan niyo rin po kami, aming Diyos, na hindi po maging greed, hindi po kami magkaroon ng mindset ng negativity or mindset po na tinitaken for granted lang po namin yung mga bagay po na lagi po namin libre na natatanggap na hindi po namin na-appreciate. Ito po pala talaga yung kailangan po namin para mabuhay. Salamat po, Panginoon, dahil binigay niyo po sa amin yung lesson po na ito. Kung hindi po kami magigising sa katotohanan na maraming bagay po kayong ibinigay na po sa amin pero hindi lang po namin, Ama, na a-appreciate. Kaya tulungan niyo po kami na simula po ngayon at sa mga susunod po na araw ay bigyan niyo po kami ng puso na mapagpasalamat sa anuman po ang natatanggap po namin mula po sa inyo at mula po sa ibang tao. At maging susi po din ito para kami din po ay tumulong sa mga tao po na nasa paligid po namin o sa mga taong mahal po namin sa buhay at makarinig din po sila, Ama, ng salita po ninyo at ganun din po ng salita po ng kapayapaan. Kayo po yung maitaas at mabigyan po namin ng papuri at pasasalamat. Nawa, Panginoon, likhain niyo na nga po ang lahat ng mga tao na mapagpasalamat po sa inyo upang sa gayon ay makita at mahanap po nila kayo. Ito lang po aming samot na langin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen.